aming buhay, Panginoon Diyos. Ikaw ang karapat-dapat sa lahat ng aming pagsamba, papuri, pasasalamat, sa lahat ng aming oras. Ikaw ang karapat-dapat, Panginoon Diyos. Tanggapin mo nga po, Panginoon, Lord God, ang aming pagsamba, Panginoon, bilang hanap buhay. Kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh God, wala na po, Panginoon, Lord, na makakapantay sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. We love you. We love you, Jesus. We love you, Father God. Maraming salamat po, Lord. Minister to us today, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you for your sacrifice. Lord, na makakapag-aral kami ng iyong salita. Thank you, Jesus, na tinatawag mo kami, Panginoon, sa mas mataas na level ng paglilingkod, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless your name. Bless your name, O Lord. Sa iyo po ang papuri, Panginoon Diyos, O Lord God. Lord, ano po gusto mong baguhin sa buhay namin, Lord? Ano po, Panginoon, Lord God, ang gusto mo, Panginoon? Malaya ka, Panginoon, turuan mo kami. Holy Spirit, speak to us, O Lord. Cover our ears with your blood, O Lord God. Lord, that we may be sensitive to your goodness, O Lord, to your voice, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang mapapurihan sa mensahe na to, Panginoon, Lord God. Touch our lives, O Lord God. Maging ma-well-nourished kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, Lord Jesus. Hindi kami lulugulugong Kristiyano, kung hindi, Panginoon, kami, Panginoon, ay makapangyarihan dahil, Panginoon, Lord God, ang ganda ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang samdalay sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. You deserve all the highest praises. Welcome din po sa ating online. Amen. Sa mga ating ka-online. Amen. Sina Ate Leonie, no? Si Ima ba ito? Si Ima. Hallelujah. Thank you. Love you, Ma. Ayan. Okay, thank you po. Ang pag-aaralan natin ngayon ay isang hindi basta-bastang panalangin. Ito po isang napakagandang panalangin. Amen. Gusto po ba natin na matuto tayo ng mas mataas na level ng pananalangin? Okay. Alam niyo kapatid, no, tinanggap ko na yung sabi ni Lord sa akin na ako'y mananalangin. Amen. Ang trabaho ko ay talagang mananalangin. Ako'y laging mananalangin, mag-i-intercede. Amen. Ibig sabihin kapatid, no, yung talagang hindi naman talaga yung pagdadentista na yan or pagtuturo, yan ay sideline ko. Ang tunay kong trabaho ay pananalangin. Amen. This week, no, grabe ang ginawa ni Lord sa akin. Dinala niya ako sa kakaibang pagsuko sa Kanya. Amen? Ang ganda po ng awitin natin kanina. Amen? Sabi nga, no, my life I lay down and this is yung surrender. Amen? So, napakaganda po yung tuwing lalapit ka sa ating Panginoon, no, yun nga, yung sa turo po ni Pastor Yuli last week, yun nga po na ihahandog mo ang iyong sarili bilang haing buhay, banal, kaaya-aya para sa Kanya. Amen? So ngayon po, ang isa pang itinuturo ng ating Panginoon, amen? Yung pong paano natin, ito nga pong sa awitin na to, no? Sabihin mo nga, kantayin mo nga ate, yung kanta na yan. Yung kanta ni Darlene Shake. Amen? Diba sabi nga, sa bridge, amen? Heal my heart and make it clean. Diba? Ang ganda ng kanta. Alika ate, kantahin mo nga ate. Yung kahit sa lang, dun sa bridge lang. Or, dito na lang tira. Sige. Heal my heart and make it clean. Sabay po tayo. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart from what breaks
Hallelujah, hallelujah. Ang ganda po ng awitin, amen? My heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Sabay-sabay nga po tayo. Break my heart for what breaks yours. Ito po ay isang mapanganib na panalangin. Alam mo kapatid, di ba? Kasi sabi nga, sino nakaranas na dito yung heartbroken? Yung puso mo na ano ka, amen? Sino nakaranas? Yung bang parang, pag nangyari sa iyo na heartbroken ka, parang ayaw mo nang uminog yung mundo mo, parang gusto mo nang mamatay din, amen? Lahat tayo, no? Sino po yung nakaranas? Amen. Amen. So lahat tayo, naramdaman natin yun. Yung talagang biniyak. Biniyak. Ayun, yung puso mo talagang parang feeling mo, hindi natitibok. Ha? Ako, nung nawala si Kuya P, naramdaman ko talaga yun for how many days? No? Parang sabi ko, ayoko nang mabuhay. Diba? Kasi isa yan sa ano mo sa... Parang ayaw mo nang mag-continue pa na mabuhay pa. No? Mararanasan mo yun, no? Kasi may pangako kayo sa isa't isa till death do us part. Amen. Buti na lang, may pangakong ganun kasi kung namatay na siya, ibig sabihin wala na. No? Ibig sabihin, nag-separate na kayo, ibig sabihin, ang Lord na. Amen? God is so good, no? Meron siyang gustong ituro sa atin, no? Hindi tayo dapat masyadong naka-attach. Kaya po yung turo sa akin ni Kuya Pino, huwag kang masyadong attach. No? Pag magmamahal ka, huwag yung... Kaya nga hindi ako sinali ni Kuya P na ako hindi ako nag-aantay ng I love you kay Kuya P. Once a year lang talaga siya. Napakatamis. Amen? Napakatamis. Ako mahilig ako magsabi na I love you. Napapagalitan po ako dahil sabi niya, huwag kang masyadong attach. Yung pala yun, no? Kaya pala tinuturuan tayo ni Kuya P ng gano'n is, huwag masyadong magmamahal. Magtitira ka, amen? Dapat yung Panginoon ang pinakamamahalin mo ng buong buo. Kaya nga sinabi no, love the Lord your God. No? With all your heart. Kasi kapatid, yung tao, hindi pala pwedeng with all your heart. Kasi nga dapat may ititira ka. Para sa Diyos, yung puso na yan talagang nilikha para sa Diyos. Hindi yan para sa exclusive sa yung puso na yan na para sa kung sinong minamahal mo, di ba? Mami Eva, si Ima, no? Mga naranasan natin, no? Kahit si Ate Leonie, no? Naranasan din niyang ma-heartbroken. Grabe. As in talagang feeling mo, wala nang silbi ang buhay. Pero kapatid, no? Napakaganda, no? Yung aaralin mo, no? Ang sakit-sakit noon, di ba? Masakit po yung yung puso mo, no? Masakit. Pero bakit kaya yun ang hihilingin natin, di ba? Sabi kasi dito, break my heart for what breaks yours, no? Ano yun sa Tagalog? Kasi hindi lang po tayo dapat umaawit. Dapat yung pag-aawit natin, meron tayo, alam natin, kilala natin, alam natin, ano ba yung kinakanta natin? Kasi nawawala na ng kahulugan pagka bigla na lang kinanta mo, kanta ka lang, routine na lang yung kanta. Hindi po. Alam nyo kapatid, pag lumapit ka sa presensya ng Panginoon, no, hindi ka lang basta kakanta para sa tao, para sa... Kung hindi ang Diyos. Sabi nga po, no, meron pong isang matanda na, as in mga 90 plus na, no. Ngayon, nag-a-attend siya ng gawain, tapos hindi naman talaga siya nananalangin, hindi siya marunong manalangin. Alam mo, may dumalaw po sa kanya, isang pastor, ipagpe-pray siya. Malapit na rin siyang mamatay, tapos sabi niya, sa totoo lang, pastor, hindi ako marunong manalangin, tsaka hindi ako naniniwala sa panalangin. Ang sabi po niya dun sa, sabi niya, hanggang sa, may nagturo daw sa kanya, na kunwari daw, maglagay ka ng upuan dyan, no? Kunwari daw, may kausap, kinakausap mo yung Lord, na hanggang sa nasanay daw siya ng nasanay, na, yun na, nananalangin. Parang kinakausap mo lang ng tunay na, parang tao lang din na kinakausap mo. Ganun daw dapat, no? Lagi tayong mananalangin. Hanggang sa dumating ang panahon na kinuha na siya ng Lord. No, yung matanda, kinuha na ng Lord. Tapos, yung pastor, pinag-pray niya before na mamatay siya, di ba? Pinag-pray niya. And then, nung kinuha na siya ni Lord, kinuwento po niya doon, yung anak niya, sabi niya, alam mo, hindi ko alam bakit nung namatay siya, sabi niya, yung upuan daw, nakatabi, di ba?
na ganun daw siya sa upuan, yung nakahilig siya. Sabi niya, pastor, sabi niya, ang ganda, sabi niya, kasi alam ng pastor kung sino yung, para saan yung upuan na yun. Kasi akala ng pastor, nung dumating siya doon, akala niya parang, uy, alam mo parang dadalaw ako, may hinanda ka na kaagad ng upuan para sa akin. Sabi niya, yung upuan na yun para kay Jesus. So, nung namatay siya, hinihilig niya yung mukha niya doon sa upuan. Ang ganda ng istorya, no? Ibig sabihin, kapatid, no? Iniimbita tayo ng Diyos na lagi tayong manalangin sa Kanya. Pero alam mo, ang ituturo kong panalangin sa inyo, hindi lang yung basta, Lord, bless me, na panalangin. Amen? Kasi ang Panginoon, gusto niya tayong mag-increase. Pataasin yung level ng pananalangin natin sa Kanya. Hindi lang yung para sa sarili mo. Ay, pastor, pakipray mo nga ako, adik ako sa kape. No? Wag ka, okay lang po yung mga ganun, no? Be specific tayo, mag-pray tayo ng mga ganun, pero meron pang mas magandang prayer. Yung nga po yung isang greater sign po ng surrender o yung pagsuko. Yung sasabihin mo kay Lord na, break my heart for what breaks yours, no? Break mo yung puso ko, ano mo yung puso ko, kung ano yung nakaka-break sa puso mo, Lord, ganyan din ang gawin mo sa puso ko. No, can you imagine yung pain na yun? No? Si Lord, alam mo ba, nabi-break din yung ano niya, nababagbag din yung kanyang puso. What is it that breaks the heart of God? Ano nga ba? Di ba? Sabi mo, break my heart, Lord. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung ang puso ba ng Panginoon? Diyos na nga siya, amen? Bakit pa, nararanasan din ba niyang madalamhati? Maranasan niya rin ba ng masakit na ganyang ano? No? So, ano nga po ba? And why should it also break our hearts? At bakit natin kailangan manalangin na tayo din? No? Maranasan din natin yung nararanasan na dadalamhati ang ating Panginoon. Ano ba Tagalog ng breaks? Nahirapan tuloy ako. Ano nga yung breaks? Breaks my heart? Basagin. Ayan. Basagin mo ang puso ko, Panginoon. Kagaya ng pagkabasag ng puso mo. So, paano ba natin binabasag ang puso ng ating Panginoon? Pwede ba nating basagin ang puso ng ating? Pwede ba nating, ang Panginoon, no, ano rin siya, no? Is it ever possible, no? Possible po ba na maghingi tayo na ma-broken ang heart natin, maging broken-hearted tayo? Sa totoo lang, yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Yung maghihiling tayo sa Kanya na maging broken-hearted tayo. No? He is close, sabi nga sa Biblia, di ba? He is close to the broken-hearted. Amen? Close na close ang Panginoon. Kaya kung ikay nalulumbay ka, marami kang problema. Kagaya ko, ang dami-dami kong problema, 2 buwan ang aking problema. At hindi lang yun, meron pa akong ginawa na napakaganda. Amen? Kasi naglakas na ako ng loob, kapatid. Kasi sa totoo lang, walang nangyari sa akin sa paghawak ko ng pera sa 1 taon. Marami akong binayarang utang, pero mayroon pa rin akong utang. Kaya kapatid, no? Ato na tayo, next level na tayo. From this month of May until next level na tayo, no? Hindi na tayo papayag na ganun-ganun na lang ang buhay natin na wala tayong naiipon. Amen. Malungkot din kasi yung nararamdaman mo, laki ng kinikita mo, pero 2 months pa yung babayaran mo, no? Masakit, no? Kaya nga kapatid, once ang Diyos, no, napangiti mo, once na-touch mo yung puso ng ating Panginoon, nahipo mo kapatid, no? Walang hindi ibibigay ang Diyos sa'yo. The purpose and beauty of asking Jesus, no? For breaking, no? Bakit nga kailangan nating ano ba yung layunin? Ano yung kagandahan yan? Para hingin mo na mabagbag din yung puso mo, mahati ang puso, no? Ma-broken hearted ka. Amen. So, how can God's heart break? So, paano ba nababagba? Paano ba nagiging ang puso ng ating Panginoon? Ayon po sa John 12:32, Jesus makes this statement, and pakicheck po sa Tagalog, no, Kuya Pastor Yuli, sa Tagalog, basahin mo, ha? When I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Amen? Sabi po sa Tagalog, Pastor Yuli, John 12:32.
John 12 verse 32. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin dito. Amen. Yan po, yan ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Pag ako nataas na, sabi niya, when I will be lifted up, no, idodraw niya lahat ng tao para palalapitin niya lahat ng tao. Kaya nga, ang Panginoon, pag may nakikita siya ng mga taliwas, mga talampalasan, yung mga matitigas ang ulo, natutuwa ba siya? Hindi po, no, hindi siya nalulugod, no, na may mamamatay na isang tao, lalo na kung hindi nakakilala sa Kanya. Pero yung mga nakakilala sa ating Panginoon, ang Panginoon nalulugod siya. Amen? Nalulugod siya. Pero ang Panginoon gusto niya, tayo lahat. No, so kailan po na break yung puso ng ating Panginoon? Kailan? No? Sabi nga, bakit mo ipapanalangin yan kung hindi mo alam kung kailan na ano ang Panginoon, nababagbag? Kailan ba yung panahon na yan? Yan po yung panahon na kung saan tayo ay nagkakasala. Pag tayo nagkakasala, kagaya po nung nangyari sa panahon ni Noah. Amen? Lahat ng tao ay, ang hilig ay kalayawan sa sarili. Mga kasalanan, no, yun po ang gustong-gusto nila. Nakalimutan nila ang ating Diyos. Amen? Hindi man lang magpasalamat, no, puro sarili ang tinataas. Kung ano-ano pong pinagagawa. So, anong ginawa ng ating Panginoon? Grabe po ang kanyang na heartbroken talaga siya. Kaya ang ginawa niya, no, pinaturo niya po si Noah. Alam niyo ba si Noah nagturo? Habang ginagawa niya po yung arko, nagpipreach siya. Ilang taon? Ilang taon po nagturo si Noah? Ilan? O, pagpipilian. A, 80 years. B, 100. C, 120. D, 5 years. Ano pong sagot? Ilang taong nagturo at ilang tao yung natuto? Ha? 120 years. For 120 years, no? Si Noah nag-preach, walang nakinig. Amen? Pero ang maganda sa kanya, pinaglaban niya po yung kanyang pamilya. Ilan po yung pamilya niya? Ilan? 8. Amen? 8 po yung kasama niya sa barko, sa arko. Doon. Naligtas. Amen? Kaya nga kapatid, no, tayo, si Noah pinaglaban niya talaga sa panalangin. Lagi, sa tuwing may altar siya ng panalangin. No? Lagi siyang nagtuturo, magbago na kayo, sabi niya sa mga tao. Walang nakinig sa kanya. Pero na-discourage po ba siya? Hindi. Amen? So ngayon, kaya ba nating manalangin sa Panginoon? Kaya ba nating manalangin na, Lord, break my heart from what breaks yours? Amen? May courage po ba tayo? Nung panahon po ni Abraham, si Abraham, di ba? Mighty intercessor. Alam niyo si Abraham, kaibigan ng Diyos. He is a friend of God, sabi sa Biblia, di ba? Nagpunta po yung tatlong anghel, no? Nandun nga po yung representation nga po ng ating Panginoon. 3, di ba? 3 in 1, God. Nandun si Jesus at sabi po, sasabihin ko ba kay Abraham kung ano ang mangyayari? Kasi di ba si Abraham po, siya po yung magiging nasyon, magiging malaking bansa, no? So, hindi ko itatago sa kanya to, sabi niya. So, kaya ka po binanggit kay Abraham. Alam mo ba, Abraham, yung Sodom and Gomorrah na yan, ay wawasakin ko. No? Sabi po ni Abraham, di nga. Kaya mo bang wasakin? Hindi bagay sa'yo, Panginoon, hindi bagay sa'yo, no? At saka, di ba, napakabait mo. Napakabait mo para pagsasabayin mong wawasakin ang matuwid at ang masama. Oo, sumobra na hanggang langit ang kasamaang ginawa ng Sodom and Gomorrah. Kasi nakita niyo yung kasalanan nila, amen? Nagkaroon na po ng mga ibang
Nung panahon na yun, Sodom and Gomorrah, may mga bakla, tomboy na nun. Sila yung nag-aasawa, babae, babae, lalaki, ito lalaki. No? So ngayon, ang Panginoon, grabe po yung nangyari. Sabi ng Panginoon, wawasakin ko na talaga. Eh, Lord! Paano kung may 50? May 50 ba? May 50. Sabi ng Panginoon, sige! Pag may 50, hindi ko wawasakin. Ay, Lord naman. Paano kung 45 lang? Binabaan niya ng 5. Sabi na, sige! 45. Di ba? Parang bumibili lang ng kotse si ano, no? Lahat ng sinasabi niya, sige, sige, sige! Eh, Lord! 30! O, sige, sige! Hindi ko na wawasakin. Basta may 30 na matutuwid, hindi ko wawasakin ang Sodom and Gomorrah. Eh, Lord! Pag 20! O, sige, sige, sige. Sabi naman ni Abraham, eh, Lord, pag 10, bakit kaya niya isip yung 10? Bakit naisip ni Abraham na tumigil sa 10? Ano sa tingin mo? Why Abraham stops at 10? Malakas ang loob niya. 10. Kasi kapatid, no? Si Lot, mag-anak po yan ni Abraham. Alam ni Abraham na tinuruan niya, na impluwensyahan niya si Lot. Amen? So sabi niya, 10, di ba? Si Lot at yung wife niya, ilan? 2. Nagkaroon ng anak. 2. Nagkaroon ng asawa. 2. Ilan ba? Basta 10. 10 ang, ilan yung anak? Yung husband and wife. Tapos nagkaroon ng 2, nag-asawa pa ng 2. Basta ang total niya, 10 kapatid, ha? Hindi ko lang memorize yung ano sa Bible. Kasi hindi ako nakapag-prepare talaga. Pero kapatid, bakit nga ba tumigil siya sa 10? Kasi nga, ang pagkakaalam niya si Lot, no? Tinuruan niya yung kanyang pamilya, na impluwensyahan niya. Wala na. At saka kapatid, ang talagang nakipag-usap doon, ang Lord, di ba? Siyang nag-initiate ng conversation, si Lord, at ang Lord ang nag-terminate ng usapan. Ang nagtapos po ng usapan ay ang Lord. Kaya po, si Abraham, kampante. Hindi na mawawasak ang Sodom and Gomorrah. Kasi nga 10. 10. Pero kung ikaw, kapatid, ang tanong, ikaw ba, kapatid? Ikaw ba? Kung ikaw, si Abraham, hanggang makikipag-bargain ka kay Lord, hanggang saan? Ano ang kaya mong i-bargain kay Lord? Ilan ang kaya mong sabihin kay Lord? Lord, huwag mo pong parusahan ang bansang Pilipinas. Magbilang ka na, binahin mo ni pamilya mo, no? Lord, ang Mendoza clan po ay ilan? Ilan? Yung Mendoza family. Ilan? Siguro nasa 40 kami. Lord, huwag mong parurusahan ang Mendoza family kasi 40 kami doon. Amen. Pero kung titignan mo kapatid, no? Ang totoo niyan, kahit sana naglima lang si Abraham, kahit 5. Kaya lang, kahit 5, bagsak pa din, no? Pero bakit kaya hindi siya nagsabi ng, Lord, kahit isa lang? Diba? Kahit isa lang sana, no? 1, 2. No? Kung ikaw yun, kapatid, anong gagawin mo? Kahit isa lang o 2, hihingin mo ba kay Lord? Kasi ang Panginoon, ano ba yung hinihingi ni Lord? Diba? Sa Ezekiel, ano ba yun? Sa Ezekiel ba yun? Sabi niya, naghahanap ako! Anong hinahanap ng Lord? Ng isang. Diba? Ilan hinahanap ni Lord? Kahit isa lang sa pamilya ang mananalangin. No? Hindi niya wawasak, hindi niya tutupukin ang isang lugar. Kaya kapatid, ikaw, no, bilang mananampalataya, huwag kang susuko. No? Binibigyan tayo ng Lord, no?
At saka alam mo kapatid, every time na hindi tayo nananalangin, no, nagwawagi ang kaaway. Every time na hindi mo tinataas ang kamay mo. Kaya nga kapatid, pag tayo nasa harapan ng Diyos, lalo na kung tinatamad ka minsan, di ba yung pag mag-pray ka, Lord, thank you. Tapos higa ka na. No? Huwag mong gawin sa corporate worship, no? Andyan ang Lord, sabi nga, 2 or 3 na nagsama-sama, andyan ang Lord. Can you imagine, andyan ang Lord, ayaw mong kumanta. Tapos ayaw mong magtaas ng kamay. Sinong lugi? Kahit na nandiyan ka sa online kapatid, tapos kumakanta tayo, itaas mo yung kamay mo. No? Itaas mo yung kamay mo, huwag kang magdamot sa Panginoon. Kasi ang papuri. What if God kunwari, nanalo ka ng may nagpamana sa'yo. Pinamanahan ka ng $1,000,000. Anong gagawin mo? Lord, thank you. Siguro kung ako si Lord, yun lang? Yun lang kaya mong gawin. Sige nga, bawiin ko. Naku, nagkamali pala. Hindi pala ikaw yung kapitbahay. Kapangalan mo pala. What if God said that to you, no? Kung sinabi niyang Lord na mali. Ay nako kapatid, kung ako sa'yo, pag nasa harapan ka ng Diyos, kahit nasaan ka, no? Maging habit mo yun. Purihin mo ang Panginoon, Lord. Naku, ang saya-saya. Ako talaga, pag ako nasa presensya ng Panginoon, talagang ang kamay ko, papuri para sa Diyos. Gusto ko lahat ng, every fiber of my being, gusto ko lahat magpupuri sa Diyos. Amen? Gawin natin yun, kapatid. Walang sayang. Walang, yung pagtaas mo ng kamay, pag-awit mo ng buong puso. Marami sa atin mahilig mag-multitask. Sino na mahilig mag-multitask? Hindi ko sinasabi sa inyo na kapatid na, oo, sige, maganda nga yun, 24 hours, nagpe-pray ka. Diba? Maganda yun. Pero yung personal time mo kay Lord, yung time, yung congregational time mo, yung church time mo kay Lord, iaalay mo lahat sa Panginoon. Amen? Kung pwede, ikaw din naman ang kung sa nakita ng Panginoon na yung puso mo, alam mo ba na heartbroken din ng Panginoon? Pag yung nandiyan ka, physically present ka, pero yung isip mo nandun sa iba. Ano yung nasa puso mo? Diba? Nilikha ng Diyos ang puso para sa Panginoon. No? May oras ng paghahandog sa Kanya. Ihandog mo yung lahat ng oras mo. Kasi seloso ang Diyos, di ba? Seloso po ba ang Diyos? Hindi kagaya po ng jealousy ng tao. Pagkaselos ng Diyos is a divine jealousy na kung saan gusto niya, kapatid, yung puso mo, yung oras mo, nakatutok pa 100% sa ating Panginoon. I-try mo ng 80%. Sige. Sinong mawawalan? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos kompleto na siya. Pero ang Panginoon, sabihin ko sa iyo, nandito siya. Naghahanap ng bibigyan ng gantimpala. No? Kung tayo ay tatamad-tamad, nandadaya tayo, hindi naman makikita, may tinitingnan ako. Walang nakakaalam, pero ang Diyos alam. Amen? How can you pray, break my heart from what breaks yours? Dobling ka pala, meron ka palang ibang minamahal na mas mahal mo kaysa kay Lord. Break my heart. Kaya nga pinapabasag ng Panginoon yan. No? Basagin mo. Isa yan sa panalangin. Very nakakatakot na panalangin, no? Basagin mo, Lord, ang puso ko. No? Nakakatakot na panalangin, na mapanganib na panalangin. Yan po ay panalangin na kung saan it's a greater sign, no? Ng surrender, pagsuko. Ang bawat pagsamba po ay pagsuko sa ating Diyos. Sabi nga po si Nehemias, no, habang siya'y nagtatrabaho, alam niyo anong trabaho po ni Nehemias? Siya'y nandun sa hari, tagatikim ng anong tinitikman niya? Alak. Tinitikman niya po yung alak bago inumin ng hari. Dumating po ang isang kwento. Kinuwentuhan siya. Alam mo ba, sabi niya, yung Jerusalem, yung wall, no? Yung pader na giba. Kaya nga, yung mga kasamahan nila, yung mga ka-Israelites, mga kamag-anakan niya, no? Prone sila na awayin yung borders. Pwede silang puntahan.
So ano pong nangyari? Si Nehemias, no? Anong ginawa niya? Hanggang sa hindi niya kaya yung sakit, yung pain, no? Nalungkot siya, umiiyak siya. Sabi ng hari, anong nangyari sa'yo? No? Isa pong tapat na lingkod si Nehemias. Talagang mahal na mahal siya ng hari. Nung time na nalungkot siya, hindi niya magawa yung kanyang tinitikman lang naman, taga-tikim lang. Pero wala sa puso. Sabi ng hari, asan ba yung puso mo, Nehemias? Hanggang sa pinagtapat niya, kasi po yung aking mga kamag-anak, mga kasamaan, kababayan, yung aming walls naghiba. So lahat po pwede na kaming i-invade ng mga kaaway. Ayan ba? O sige, bibigyan kita ng pera, sabi po nung hari. Sige, pumunta ka muna doon. Pumunta po si Nehemias. No? In how many days? Ilang araw po? Ilang araw? Ilang araw lang, kapatid. No, na-build up niya po yung walls na yun. No? Kasi nga, kapatid, no, nag-pray siya ka sa Panginoon. Lord. No? Kasi yung puso niya, di ba? Ang Panginoon kasi, di ba, nalulungkot siya. Nalulungkot siya. Ngayon, nag-pray siya, Lord, break my heart for what breaks yours. No? Kaya nga siya pinagpala ng ating Panginoon. In how many days? 72 days ba yan po yung pastor? Yung 72 days na tinayo niya yung wall ng Jerusalem. Natayo niya po, naging matagumpay siya. Ang daming pagsubok, ang daming mga Sanballat, Tobia, mga kontrabida na dumating para pigilin siya sa kanyang misyon. Pero kapatid, yung prayer niya kay Lord, no? Dahil yung compassion niya, no? Yung pag-ibig niya sa kanyang mga tao, no? Hindi siya nabigo. No? Siya po ay nanalo. He sits down and begins to weep. Yan, di ba? Weep. Umiyak siya ng ilang araw. His heart is broken for the thing that God cares about most. No? Nabagbag po yung puso niya para sa tao. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, is my heart broken for the lost and the hurting? Yung puso ba natin? Tingnan nga natin ang puso natin. Pag may nakikita po ba tayo na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos, nasasaktan po ba tayo? Kasi ang Panginoon, ganun siyang tumingin. No? Mamaya, sasabihin ko, ano yung paano tumingin? Does it move me in the deepest part of my soul? No? Namumove po ba tayo? Napapaiyak ba tayo na sila hindi nakakakilala sa ating Panginoon? A burden will make you cry, but it will also fill your heart with passion. No? Napapaiyak po ba tayo? No? Nagkakaroon ba tayo ng passion na magmanalangin para sa kanila? Meron pong isang sikat na nagpunta sa China. Amen? Pastor. Yung pastor na yun, no? Yung pastor, kapatid, nag-pray siya nilagay niya ata yun sa tabi ng Bible niya, Lord, break my heart or what breaks yours. So, meron pong isang nakasalubong siya na mahirap, no? Wala na siyang pera. Last money niya, kapatid, 50. Palagay ng 50 riyal. Binigay pa rin niya yung 50 riyal. Sinabi niya, ito lang ang kaya kong ibigay, pero padadalhan kita every month. No? Tapos yun, tumulong siya sa China, nanalangin siya doon, ang dami niyang nagawa. Amen? So tayo po ba, kaya po ba nating manalangin na, Lord, break my heart? Meron po ba tayo? Sabi po na doon, God is looking. No? Naghahanap ang Diyos who will carry His heart and His passion for people. Naghahanap ang Diyos po ngayon. No? Meron po ba tayong time manalangin? Dapat po meron. May passion po ba? So, paano natin i-apply yung natutunan natin? Kailan ba yung last time, pinaka-last mo na gusto mong mag-share, no, ng salita ng Diyos? Yung nabagbag ang damdamin mo. Lord, gusto mong mag-pray dito. No? Dito sa Lord Harvest, na naman nababagbag po ba kayo na yung ibang upuan, walang nakaupo. Yung ibang system natin, wala. Amen? So, kailangan natin humiling sa ating Diyos. No? Amen? Huwag po tayong magkasya. Kasi ang sabi ng Panginoon, you don't have because you don't ask. Wala kayo kasi hindi kayo humihingi. So, hingi tayo sa ating Panginoon.
I-reflect natin, kapatid, nung tayo wala pa, hindi tayo nakakakilala sa ating Diyos. Ano yung pakarandam? Amen? Gastos dito, gastos doon. Kala mo, hindi maubos ang ano, di ba? Ganon tayo noon, nung hindi natin kilala ang Diyos. Di ba? Hindi tayo nananalangin, wala tayong pakialam, no? Nung time na hindi po tayo nakakakilala sa Diyos, yun po, dapat pakarandam na. Kung walang nag-share sa'yo, nasan ka ngayon? Amen? Ngayon, ang ganda ng buhay mo, ang ganda ng trabaho, ang ganda ng misis mo, ang ganda ng anak mo, di ba? Pero, kung walang nag-share sa'yo ng gospel, nagtiyaga sa'yo, nasan ka ngayon? Amen? So, kaya kapatid, mag-share po tayo. Huwag tayo ngayon, social media na, kapatid. Amen? Facebook, mag-share tayo. Kahit hindi siya tumanggal, sige, pray pa rin kayo, pray. Lalo na po yung kamag-anak natin, huwag tayong gi-give up sa kamag-anak natin. Pag-pray natin sila, yung mararamdaman natin, ang saya, di ba? Ang saya. Masarap sa presensya ng Diyos. Yung pagkalinga niya sa atin, protection niya sa atin, sa araw-araw ng trabaho natin. Napakasarap. Amen? Dapat po, ganun po tayo. Sabi nga, ito yung pag nakita mo yung tao na hindi pa nakakalala sa Diyos, dapat mabagbag po yung puso natin. Amen? Kasi ganyan tumingin ang ating Diyos. Sabi nga po dito sa kanyang salita sa Mateo, ano nga bang verse, chapter ito, nakalimutan ko. Sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Diba? Nung nagpapakain po ng 5,000 ang ating Panginoon, nabagbag po yung kanyang kalooban. Nahabag siya sa dami ng tao. Bakit siya naiyak? Bakit na-broken yung heart niya dito? Bakit? Bakit kaya? Sapagkat sila litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Amen? Yan po ang pinakamabigat sa puso ng ating Panginoon. Yung isang simbahan na walang pastol, no? Yung family na walang pastol, walang spiritual leader, no? Nababagbag po ang puso ng ating Panginoon. Nahahabag siya. Amen? Sila litong-lito, hindi alam ang gagawin. Amen? Ganun po ba tayo? Pag nakakita ka ng maraming tao dyan sa bata, ang sarap-sarap mag-share. Amen? Ako, kulang na lang yung mga lahat. Kaya nga si Ate Candy na, lahat na lang ng kausap ko, sinisharean ko yan eh. Oy, Ate Candy, isang gawain na eh. No? Ipag-pray natin. Hindi pa na-touch yung mga puso nila. Ako pa, kahit saan ako magpunta, sinasabi ko, ay, punta kayo sa church namin na, kahit sa mga clinic, sa clinic namin. Ano religion mo? Tinatanong ko silang lahat. Yung iba nga, nag-Muslim, di ba? O bakit mo pinagtaksila ng ating Panginoon? Yan, nagsishare. Mag-share tayo, kapatid. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa isang salita. Ano? In one word, in one message, especially sa Facebook mo, meron kang time na makapagsabi. No? God is good. Sabi nga po yung kasunod na verse, ano yan? Ano po yung kasunod na verse, Pastor John? Nang makita niya ang unang kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga mag-aani. Amen. Sabi po dito, Pastor Yuli sa English, then he said to his disciples, Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest. Amen. Hallelujah. Kapatid, no? Sabi nga dito, no? Bakit? Bakit na ano ang puso ng Panginoon? Nabagbag siya. Kasi unang-una, kapatid, no? Sabi nga, dito, sinabi niya dito, Jesus saw a great crowd. 4 yan eh. No? Pangalawa, Jesus' heart was broken. Pangatlo, the crowd sheep without a shepherd.
Pero Jesus is our shepherd. Yung crowd po na yan, wala silang pastol. Amen? The crowd needs a teacher. No? Jesus is our teacher. So dito, nung sinasabi ng Panginoon na matindi po yung ng puso niya. No? Kaya kapatid, ang gawain na to ay pinanganak siya. No? Sa Mateo, ano nga yan kuya? Mateo 9:37 po. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kakaunti yung mag-aani, pero maraming aanihin, no? Kaya nga kapatid, hingi tayo kay Lord. Hindi natin trabaho na kakaunti, pero ang Diyos, hihingi tayo. We have to ask. He asked the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. No? Kaya nga kapatid, no? Dapat po, kapatid, sa sarili natin, no? Manghingi tayo kay Lord. Minsan kapatid, ako'y nananalangin, amen. Sabi ko, Lord, no? Naiyak talaga ako kasi tinawag mo ba talaga ang the Lord's harvest? I know, marami nang nakaraan na victories, maraming na born again. Na-encourage ako kasi nung time na namatay si Kuya P, ang daming dumalaw, amen, na halos mga pastor na nakaka-encourage. Yun lang malaman mo na gano'n na, merong tumubo. Dun sa kakapiranggot na pagtuturo noon, may mga tumubo, maraming mga naging pastor, amen, maraming mga nagkaroon ng pamilya, nagkaanak. Ngayon, titulado na, mga established na sila, amen. Glory to God po. Pero ngayon, nandito tayo sa panibagong pagsibol, amen, panibagong buhay ng the Lord's harvest. Lord, tinawag mo ba talaga kami na magpatuloy? Umiyak ako kay Lord, no? Hanggang sa talagang grabe yung iyak ko, amen. Yung talagang hahagulgul ka ng iyak kay Lord. Kasi alam mo ba, na-touch mo yung na-touch mo yung puso ng Panginoon. Yun ang gusto niya, kapatid. No? Yung hihingi ka sa Kanya. Yung hindi mo kayang gawin, no? Sa tingin mo, imposible. Lord, wala kaming resources. Ang gagawin mo lang you ask the Lord of the harvest, no? Lord, wala kaming mga musician. Dalawa, ilan? Ask the Lord of the harvest, no? Hingi tayo, kapatid, bawat isa. No, hingi nga tayo, kapatid. Can I challenge you na maghingi tayo at least, ang bawat isa, hingi tayo ng at least 20 kay Lord. Kaya ba natin yun, kapatid? Mahirap ba yun? Ask the Lord. Lord, we ask you at least 20. Each one, at least 20 na mag-share. Sa pamilya mo, amen? Glory to God po, meron tayong mga online, amen? Nakakapag-share tayo sa kanila. Amen. Ask the Lord of the harvest at least 20. 20 na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, no? Kasi, ang Panginoon, hindi niya pwedeng hindi tayuan yung kanyang salita. Ask the Lord of the harvest, no? To bring forth laborers into His harvest field. Siya ang magdadala. No, pag tayo nanalangin, nagbigay tayo ng challenge, hindi pwedeng hindi gagawin ng ating Panginoon. Ba't hindi tayo manghingi? Sige nga kapatid, sabi mo ang sarili mo, hingi ka kay Lord. Hingi ka kay Lord. Itap natin yung puso ng ating Panginoon. Yan ang puso niya, kapatid eh. Yan ang nakaka-break ng puso niya. Bakit hindi mo i-focus na panalanginin yan? Amen? Yun pong sinasabi sa akin ng Panginoon this week talaga, kapatid. Marami akong sinyaran, pero kapatid, di ba, nagtatalim tayo, it will come. No? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Maraming nangako na pupunta, pero kapatid, no? Siyempre, maraming distractions ang kaaway sa buhay nila, marami silang rason. Pero kapatid, God will make a way. No? Let's stop. Itap natin yan, yung puso ng Panginoon. Hingi tayo. Marami po masaya. Amen? Sabi nga po, we are created in the likeness. Ginawa tayo ng Diyos sa kanyang imahe. Therefore, meron din siyang ganitong karakteristik, di ba? Yung nasasaktan tayo, nasasaktan din ng ating Panginoon. Siya yung ating Father. Sabi nga po dito, yung kunwari may anak ka,
Yung anak mo, inaalagaan mo, lahat-lahat. Tapos bigla kang iniwan. Masakit po ba? Ganon din po ang ating Panginoon. No? Nasasaktan ang ating Panginoon kung hindi tayo hihingi sa Kanya. Lord, tulungan mo. Gamitin mo po ang gawain na to bilang instrumento mo na maraming makakilala sa iyo. Amen. Ako talaga, yung sweldo ko, yung trabaho ko, dinedicate ko yan sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, gamitin mo. Kaya nga kapatid, magmula ang sweldo ko doon sa Buraida, kasi doon ko no? Ang sweldo ko doon, kapatid, maniwala nga 4,000. Amen? Sabi ko, Lord, gamitin mo po ang profession ko para sa'yo. Gamitin mo para sa gawain mo. Mag-sponsor ako ng church. Dati, kapatid, kami po nasa single kami. Sa isang 3 buwan, isang beses ka lang makalabas. Ha? Si Kuya P, no, pinag-pray ko yan bago binigay ng Lord sa akin. Tapos, hinaralan niya ako. Yeah? Christian song. Nag-send siya sa akin ng mga Christian na darling shake. Ginto na yan sa amin. Gintong-ginto na yan. Kasi sa Buray na kami. Puro mga, doon. Wala, hindi kami nakakalabas. Gintong-ginto yan sa amin. Kaya nga kapatid, yung pagharana mo kay Lord, pag-awit mo kay Lord, no? Kakanta ka ng, break my heart from what breaks yours. Talagang masusuper touch ang Panginoon at sasagutin ka niya kaagad. Kung ano man yung hinihiling mo. Amen? Yan po yung isa sa pinakakahinaan ng ating Diyos. Yung bang itatouch mo, mahipo mo siya. Sa panalangin, mapanghiti mo siya. Amen? Yun po ang maging aim natin. Sa bawat gawain natin, no? Lord, gusto kitang mapangiti ngayon. Anong gusto mong awitin ko para sa'yo? Ano ang gusto mong ko para sa'yo? Yung nanggagaling sa puso ko. Kaya nga kapatid, huwag tayong basta na lang kakanta lang kahit ano-ano. Amen? Dapat po may kahulugan. Kaya nga sabi niya, pag tayo po'y nanalangin, no? Pag nag-aim tayo, no? Pinokus natin na gano'n, Lord, break my heart. Yun po talaga, yun ang gagawin ng ating Panginoon. Sige nga, gagamitin nga kita. No? Mag-convince ka ng mga tao, gamitin mo yung Facebook mo, no? Lord, ayok mag-Facebook. Kapatid, gamitin mo yung isang pinakasikat na, ang mga tao kasi ngayon, wala na sana di ba? Ayaw mag-attend ng kung ano, nandun sa Facebook. Amen? So, dun tayo mag-share. Mag-share tayo, no? Maganda po yan, no? Bigyan natin ng trabaho ang ating Diyos. Sabi nga, ask the Lord, di ba? Ask the Lord, Lord, break my heart. Break my heart, Lord. Gusto ko rin na, ang Lord kasi alam mo kapatid, hindi ka lang niya tinignan na ganun eh. Ang Diyos nakatingin siya sa'yo, no? Nakikita niya ang eternity. Amen? Saan ba ito? Ang nakikita ng Panginoon kung ano ba ang pinili. No? Nito, sa heaven ba o sa earth? O sa impyerno? No? Kitang-kita na ating Diyos yan. Kaya kapatid, iisa lang ang buhay natin. Iisa lang. Kaya kapatid, no? Kung may may anak kayo, may kamag-anak kayo, kapatid kayo, no? Huwag kayong sumuko. Household salvation, buong pamilya. Ipag-pray natin yan, sabihin natin ang mga pangalan, pamilya ni ganito, pamilya ni Ate Emmy, pamilya. Binabagit ko lahat yan, lahat ng pamilya. Amen? Ang family po lagi nating ipag-pray. Ako sinibukan ko ang ating Diyos. No? Meron akong isang, alam mo ang Panginoon, hindi naman siya maselan eh. Basta yung pagpapanalangin mo, yung, may mga prayer points akong ginagamit. Grabe talaga, very powerful. Amen? Sabi ko, financially, I am very blessed. No? Lord, gusto ko namang ma-bless sa gawain, yung magpadala ka ng maraming tao. Yun talaga hinihiling ko kay Lord ngayon. Kasi as sponsor, as nag-ano ka sa gawain, no? Binibigay mo yung para sa Panginoon. Sa financial, I'm so very blessed. I'm so thankful to the Lord. Pero mas gusto ko, Panginoon, yung magamit ang bawat sulok ng bahay na to para sa'yo. No? Ang mga instrumento na yan, magamit para sa mga wala pa para sa'yo, Panginoon. Bigyan mo. Amen. Bigyan mo kami ng Kaya kapatid, tayo po'y tumayo. Amen.
Sabi nga po, bigyan mo kami, Lord, bigyan mo nga po kami ng courage. Amen. Sabi po ng mga sikat na mga pastor dyan sa Biblia, yung mga ginamit ng ating Panginoon, no? Sina Nehemias, Jeremiah. Si Jeremiah, he is a weeping prophet. Amen? Lagi siyang umiiyak. Ako, yung amo ko, kilala niya ako. The weeping doctor. Wala nang ginawa. Pag pumunta ako sa amo ko, lagi akong umiiyak. Nagagalit na sa akin. Tuwing nakikita kita, umiiyak ka. Hanggang sa nagagalit nung una, yung nanay ko, year 20, nagpaalam din ako na biglang uuwi ako kasi yung nanay ko that time, napunta sa ICU. So, umiiyak ako. Tapos mamaya, pinatawag niya ako, iyak pa rin ako ng iyak. Sige na, bakasyon ka na. Sumunod na nagkita, yearly lang kasi kami magkita, minsan-minsan lang talaga, as in talagang yung magpipirma ka ng kontrata. Tapos, nagkita na naman kami, nung namatay na yung asawa ko, grabe talagang iyak ko. Tulo talagang iyak ko, ang luha ko. Talagang, ngayon, di na siya nagagalit na umiiyak ako. Tapos pag magte-text ako sa kanya, umiiyak pa rin. Yung ikama ko, ayaw rin nyo, umiiyak pa rin ako. Pero mas maganda kapatid kung ang iiyak tayo sa Panginoon. Amen? Mas maganda, the weeping prophet, si Jeremiah, no? Grabe si Jeremiah, talagang yung message niya sa mga tao. No, kasi gusto niya na makakilala sa Panginoon. Amen? So tayo po, no? Hingin natin kay Lord yung courage na yun. Amen? Maging matapang tayong humiling sa ating Diyos. Amen? Napakasarap po, kapatid. No? Na tumaas, tataas yung level mo ng panalangin. Hindi, wag yung maging makasarili tayo na ang panalangin natin, Lord, ganito bless mo ko financially, bless mo, ganito, no? Para saan ba lahat yan? Para saan lahat ng kayamanan na ginagamit natin? Para sa Panginoon yan, amen? Para sa ikalalago ng kanyang gawain, kapatid. Kaya nga kapatid, tayo po'y manalangin. Tayo manalangin, amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Break my heart, O Lord. From what breaks yours, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, Ikaw, Panginoon, nabagbag ang damdamin mo, Panginoon, Lord God, dahil nakita mo, Panginoon, Lord God, walang pastol ang maraming tao, Panginoon Diyos. Nandito kami, Panginoon, ang The Lord's Harvest, O Lord. Willing kami, Panginoon, Lord God, na basagin mo kami, Panginoon, Lord Jesus. Gawin mo po ang gusto mo, Panginoon, Lord God. Humihiling kami ngayon, Lord God. At least each and every one, Panginoon, sa amin, gawaran mo ng at least 20 na masyaran namin, Panginoon. Lord God, na madala namin sa gawain, Panginoon Diyos. Gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon, Lord. Lord, masaya po kami, Lord God. Pero, Panginoon, kontento na kami sa buhay namin na to. Pero, Lord, mas magiging kontento kami, Panginoon, kung magaganap namin. Lord, matatouch namin, maiipon namin ang puso mo, yung nais mo, Panginoon. Lord, bakit ka umiyak, Panginoon, Lord Jesus? Dahil, Panginoon, marami pong hindi naniniwala sa iyo, Panginoon Diyos. Nandiyon ka na, nandito ka na, Lord. Kaya nga po, Panginoon, humihiling kami, Panginoon. Huwag pong masayang, Panginoon, ang bawat pagdeklara ng iyong salita, Panginoon Diyos. Oh, yes, oh Lord Jesus. Oh, Rababa, Shekandaya, Rababa. Hallelujah, hallelujah. Ibalik mo po ang first love namin sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Ibalik mo po ang attention namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Urabasa, Kandaya. Yes, oh Lord Jesus, kung kami, Panginoon, ay hindi nakakilala sa iyo, nasa na kaya kami, Panginoon? Lord, kaya nga, Panginoon, Lord God, Lord, sa pagpapasalamat namin na tinawag mo kami, Panginoon, ginagamit mo kami ngayon, kaya nga, Panginoon, Lord, ibibigay namin ang buhay namin para sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Gamitin mo nga po, Panginoon, Lord God, sa araw-araw na paghiling namin sa iyo, Panginoon, Lord God, na magpadala ka, Panginoon, Lord God, na mga makakasama namin, mga divine helpers, O Lord God, divine connections sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang mapapurihan mo, Lord. Malwalhati ka, Lord Jesus. Lord, hinihiling namin, Lord God, na marami pa po, Panginoon, na magkumpleto ka, Panginoon, Lord God, ang 5 ministry gifts
Sa gawain na ito, Panginoon, kumplituhin mo po ang mga evangelist namin, prophets, teachers, oh Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Oh, mga preachers, oh Lord God. Thank you, Jesus. We welcome, oh Lord God. Our musicians, oh Lord, we welcome them, Lord God. Lord, kumplituhin mo po ang music team, oh Lord. Nandito na po yung gamit, Panginoon, Lord God. Kumplituhin mo, Panginoon, Lord God. Paramihin mo po kami, Panginoon, Lord God. I-raise mo po ang schedules ng aming mga kasama, Panginoon, Lord God. Hallelujah, na maging Friday ang day off, Lord Jesus. Gamitin mo nga po kami, Panginoon, bilang nagniningning sa aming mga lugar na pinagtatrabahuan, Panginoon. Upang ang mga tao, Panginoon, Lord God, nakita pa lang kami, Panginoon, Lord, nababasa kanila sa buhay namin, Panginoon. Lord God, na nakita pa lang kami ng aming mga kasamaan, sila'y gumagaling na, Panginoon. And they will ask, Panginoon, Lord God, gusto naming sumama sa'yo. Gusto namin maranasan ang naranasan mong kaligayahan, kapayapaan. Yes, oh Lord God, thank you, Jesus. We ask you, Lord God, with humility, Lord Jesus, gamitin mo po ang gawain mo, Panginoon, Lord God. Malugod ka, Panginoon, Lord God. Bilang isang haing buhay, Panginoon, Lord, kaya-aya sa iyong harapan, Lord. Hallelujah, hallelujah. Bless your name. Bless your name. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Do what only you can do. Hallelujah, hallelujah. Holy Sikandaya Ramasiyande. Uniya Ramasikandera Maya Shikira Babababababasende. The Lord of the harvest is here. The Lord of the harvest is here. Ask, and you shall be given. Ask the Lord of the harvest, for the laborers are few. Hallelujah, hallelujah, Lord God, hallelujah. We ask you, Lord God, Lord, ang aming household salvation, ang aming buong pamilya, Panginoon, Lord God. Ay a-attend din sa'yo, Panginoon, Lord. Maglilingkod din sa'yo, Lord. Paano yung kasing-kasingan namin, Lord? Maranasan nila, Panginoon, Lord. Yung kakentwentuhan namin, maranasan nila, Panginoon, Lord God. Yung protection na bigay mo sa amin, maranasan din nila, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Makakasama namin sila lahat sa langit, Lord. Sa piling mo, Diyos, hallelujah, hallelujah. Bless us, O Lord God. Give us more time, Panginoon, to pray, O Lord. Dangerous prayers, O Lord God. Prayer na kung saan mahihipo ang puso mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kung may nagagawa kaming hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon, Banal na Espiritu Santo ng Diyos, mangusap ka ngayon sa oras na ito, Panginoon. Lord, hallelujah. Basagin mo mga puso namin, Panginoon, Lord God. Willing kami magpagamit sa iyo, Panginoon, Lord God. Willing kami, Panginoon, Lord God. Gamitin mo ang buhay namin. Gamitin mo ang trabaho namin, Lord Jesus. Maging ang mga sweldo namin, ikaw ang bahala, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Buong buhay namin, buong araw namin, every day of our lives is for you, Lord Jesus. Sa ikalulwalhati mo, Panginoon, Lord God. Hindi kami papayag, Panginoon, na araw-araw na dadaan ang buhay namin, na hindi kami nagpe-pray ng mga bagong kaluluwa, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Bless this church, O Lord God. Bless this church, O Lord God. We push, O Lord